Meron ka na bang online business? Nagbebenta ka ng baked goods o nagde-deliver ka ng mga produkto pero pakiramdam mo hindi ka makalago dahil sa kulang sa puhunan. Sa bawat benta, alam kong pinapangarap mo na mas lumaki pa ang iyong negosyo. Pero paano kung ang bangko ay nanghihingi ng napakaraming requirements at mahirap lapitan? Mga ka-VBS, may good news ako. May solusyon ng gobyerno para dyan. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang isang ahensya na itinatag para sa mga tulad mo. Sa mga maliliit na negosyanteng nagsimula na at ngayon ay nangangailangan ng tulong para lumago. Ito ay walang iba kundi ang Small Business Corporation o SB Corp. Ang SB Corp ay ang financing arm ng Department of Trade and Industry o DTI. Ibig sabihin, sila ang braso ng gobyerno na nagbibigay ng financial assistance at pautang sa ating mga micro, small and medium enterprises o SME sa buong Pilipinas. Ang SB Corp ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC. Ang pondo na ginagamit nila para sa mga pautang ay galing sa national government. Kaya naman mas mababang interes at mas madali ang requirements kumpara sa mga commercial na bangko. Ang SB Corp ay patuloy na nagbibigay ng tulong mula nang ito ay itatag noong January 24, 1991. Bago tayo pumunta sa mga programa, linawin muna natin kung ano ba ang MSMEs. Ayon sa batas, ito ay nakadepende sa total assets ng inyong negosyo, hindi kasama ang halaga ng lupa. Micro-enterprise, negosyo na may total assets na hanggang 3 million pesos. Mga halimbawa, isang online business ng customized cakes, isang sari-sari store, isang home-based online seller ng damit, o isang simpleng repair shop. Small enterprise, negosyo na may total assets na 3 million and 1 pesos hanggang 15 million pesos. Mga halimbawa, isang maliit na bakery, isang water refilling station, o isang small-scale printing press. Medium enterprise, negosyo na may total assets na 15 million and 1 pesos hanggang 100 million pesos. Mga halimbawa, isang small-scale manufacturing plant, isang multi-branch na restaurant, o isang local na construction firm. Mga ka-VBS, alamin natin ang mga programa ng SB Corp na patuloy na tumutulong sa mga negosyante sa kasalukuyan. Onda sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program. Ito ang flagship program para sa ating mga micro-negosyante, lalo na sa mga nag-umpisa noong January 2017 at sinimulan para labanan ang papagsamantalang 5-6 na pautang. Para kanino? Para sa mga pinakamaliit na negosyo na may operasyon na sa loob ng hindi bababa sa isang taon. Pwedeng utangin mula 5,000 pesos hanggang 200,000 pesos o hanggang 300,000 pesos kung meron kang empleyado. Interes, napakababa, maximum of 2.5% per month lang, flat rate. Bayaran, hanggang 3 taon. Pangunahing requirements, minimal lang, kadalasan ay valid government-issued ID at barangay business permit o certification na nagpapatunay ng pagiging operational sa loob ng 1 taon. Rise Up Multipurpose Loan Program. Ito naman ang programa para sa mga negosyong gusto nang lumaki. Patuloy na tumatanggap ng applications ang programang ito na inilunsad noong May 2022. Rise Up Micro Multipurpose Loan. Para kanino? Para sa micro-enterprises na may operasyon na sa loob ng hindi bababa na sa 1 taon at nangangailangan ng mas malaking puhunan. Pwedeng utangin hanggang 300,000 pesos. Interes, 12% per annum. Rise Up SME Multipurpose Loan for first-time borrowers. Para kanino? Para sa mga small at medium enterprises na may operasyon na sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. Pwedeng utangin hanggang 2 million pesos. Interes, 12% per annum. Rise Up Suki Multipurpose Loan. Para kanino? Para sa mga existing SB Corp borrowers na may magandang record ng pagbabayad. Pwedeng utangin hanggang 10 million pesos. Interest, 8 to 12% per annum.
Paano mag-apply? Ang pag-a-apply ay ginawang online para mas madali. Number 1, ihanda ang mga requirements. Kunan ng litrato o iscan ang lahat ng kailangan tulad ng ID, business permits at mga larawan ng inyong negosyo. Number 2, pumunta sa online portal, buksan ang inyong browser at pumunta sa official SB Corp Business Resiliency and Support o BRS portal or brs.sbcorp.ph. Number 3, gumawa ng account. Magrehistro at gumawa ng inyong account. Number 4, piliin ang programa. Piliin ang loan program na akma sa inyo at kumpletuhin ang online form. Number 5, submit at hintayin. I-submit ang application at hintayin ang update mula sa SB Corp. Sigurado akong tanong mo ngayon ay, Miss V, gaano po katagal ang processing ng loan? Mga ka-VVS, ang totoo po, walang eksaktong oras o araw na itinakda ang SB Corp para sa processing. Kadalasan, ang average processing time ay tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Pero pwede rin itong mas tumagal depende sa ilang factors. Pagiging kumpleto ng application. Kung kulang ang iyong requirements, magpapadala si SB Corp ng email at maghihintay pa silang maisubmit mo ang mga kailangan bago ipagpatuloy ang pag-review. Dami ng aplikante. Kung mataas ang volume ng applications na natatanggap nila, natural lang na mas tumagal ang pag-review ng bawat isa. Ang pinakamainam na paraan para mapabilis ang proseso ay siguraduhin na kumpleto at tama ang lahat ng iyong requirements bago mo to isubmit online. Nakakatuwa, hindi ba? Nandyan ang gobyerno para tulungan tayong bumangon at lumago. Ang mahalaga ay maging mapanuri at gamitin ang mga programang ito sa tamang paraan. Sana ay nakatulong ang episode na ito para mas lumiwanag ang inyong kaalaman. Kung meron kayong mga katanungan, i-comment lang sa baba at huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Voice and Vision Stories at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli, ako si Miss V nagpapaalala, manalig at kumilos dahil ang bawat kwento ay may magandang vision. Hanggang sa susunod!